Inihayag naman ng isang konsehal sa Quezon City na hindi lang mga politiko ang takot na muling maging pangulo ng bansa ang isang Duterte, kundi maging ang malalaking negosyante. Kung bakit, alamin natin sa report ni Almar Forzuelo. Patuloy na laman ng balita ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula pa noong nakarang taon, ibinuhos na ng Kongreso ang kanilang panahon sa paggawa ng mga hakbang kung paano mapapatalsik ang ikalawang Pangulo sa pwesto at mapigilan itong tumakbo sa darating na halalan. Pero bakit nga ba umano atat ang ilang kongresista na ma-impeach si VP Sara? Sa eksklusibong panayam ng SB9 News kay Quezon City 2nd District Councilor Rani Lodovica, sinabi nito na kaya umano inaatake ang ikalawang Pangulo ay dahil galit ito sa korupsyon. Dahil alam naman nila na si BP, kaya naman nila inaatake si BP dahil alam nila anti-corruption si BP. Eh dito naman sa bansa natin, kung ano yung pagtama pinaglalaban mo, ay ida-down ka. Oo. Kaya totoo talaga yung sinasabi ni Luna na ang kalaban ng bansa natin ay yung kapwa Pilipino natin. Paliwanag pa ng konsehal, nang makita umano ng ilang kongresista na hindi korap si VP Sara, doon na nila ito inatake at pinaratangan ng iba't ibang issue. Ito yung pinagsimula ng impeachment ni VP Sara. Nung nagsalita si VP Sara, being the Secretary ng Department of Education, na mayroong mga congressman na nag-insert ng pondo doon sa DepEd. Ngayon, nung na-approve na yung pondo ng DepEd through GAA, nagulat siya na tinawagan siya ng isang congressman na kinukuha yung porsyento ng pondo na yon. Doon nagsimula yun, kung matatandaan po ninyo. Umalma si VP Sara. Mula doon sa pag-alma ni VP Sara, nagkaroon ng harassment na nangyari sa kanya. Dagdag pa ni Lodovica, maliban umano sa mga politiko, nasa likod din anya ng impeachment ang mga oligarko o malalaking negosyante sa bansa para sa kanilang sariling interes. Dahil itong mga negosyanteng malaki, nakita nila kung gaano ang politika sa bansa natin, sila na rin ay nagtayo ng kanilang mga political parties. Pinokontrol nila ng mga oligarchs at mga politiko, pati na sinong presidente. At kita naman natin ngayon, sino nakinabang? Ay di ba itong mga oligarchs na nakadikit, itong mga oligarchs na may kanya-kanyang political parties? Inalala rin ni Councilor Lodovica kung paano umano hinarap noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga oligarko at binago ang sistema. Sino bang presidente na tumayo at nilabanan ng oligarchs dito? Si President Duterte lang. Nung naupo siya, yung mga Ayala, yung ating talo tayo doon sa ating concession sa Nawasa, sa Patubig, na inilaban nila doon sa Singapore. Pero ano sabi ni Presidente? Nanalo sila ron, ha? Ano sabi ni Presidente? Hindi ko babayaran yan. Gusto nyo, kasilahin ko yung concession nyo. Yung ating linya ng ating mga telepono, communication natin, internet natin, sinabihan niya. Sila Pangilinan na pag hindi nyo in-improve yung communication natin dito, magpapapasok ako ng ibang player. Si Lucio Tan, malaking utang sa aviation natin dahil dun sa Philippine Airlines niya. Kaya takot umano ang mga politiko at oligarko na muling maging prente ang isang Duterte. Yeah, definitely, hindi lang mga congressman. Pati itong mga negosyanteng malalaki. Kung matatandaan sa isang interview, ay inihayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ito bilang Pangulo sa susunod na halalan. Anya, kapag nanalo siya, magiging trabaho ng kanyang magiging Vice Presidente ay habulin ang lahat ng responsable sa umano'y makasaysayang korupsyon sa Marcos Jr. administration. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SB9 News.